Hello boys and girls. Samahan niyo kami ngayon. Pupunta kami sa may dagat. Doon kami magpapalipad na kalapati ngayon. So, ayan, kung makikita niyo. Papunta kami ron. Yan, tinatahak namin yung palayan. May mga tanim sa gilid eh. So, maaga pa yan, mga 6:30 pa yan. Malamig at simoy ng hangin yan ngayon. Kaya kung makikita niyo, mga tinanim nila, sa mga ilang linggo lang yung malalaki na yan. At yan, kung mapapansin niyo yan, maraming puno na saging. Yan yung dating lumang babuyan na inabandon na ngayon. So wala na rin kasing nagbababoy dyan dahil kaya na ng mga nagtatanim ng palay na meron nag-aalaga kasi ng baboy. So ayan, maririnig ang ingay ng kalapati ko. Habang nag-e-edit ako, sumasabay siya. Ayan, nakatawid na kami ng highway. Yan yung gasolinahan sa Mikan, may Petron. May pilahan ng mga tricycle. Sa ibang barangay na yan, nakasakot yan. Pag tumawid ka dyan, barangay. Maraming ang pila dyan ng tricycle. Ayan, may presinto pa nga ng police substation. Kaya kung mapapansin niyo yan, palayan pa rin. Pero bandaron may mga subdivision na rin. Bandaron sa may dulo. Ayan. Nagkakaalam ko parang nabili na rin yung lupa na yan. So yan, bakit ba? Pakialam ba natin? So ayan, yung halimaw, kung makita niyo. Halimaw ang tawag nila dyan sa ano na yan. Makina na yan. Kasi nasampa na siguro na arkila na. Tapos na yung arkila. Ayan, tinatahak pa rin natin yung kalsada. Punta dun sa may dagat. Wala lang. Gusto lang namin pumunta ng dagat kasi matagal na namin namimiss ni Mrs. pumunta ron. Iba pa rin kasi yung pakiramdam kung nandun sa may dagat. Iba pa rin yung hangin kahit na kaya kahit na gano'n, syempre pa rin. Iba pa rin ang itsura ng dagat. So dito lang kasi ang kagandahan dito. Yan. Bago ako mapunta ng dagat at nakapapalayan, so nare-refresh ka. So, wala naman dapat problema eh. Mga tao, nga lang syempre minsan, hindi mo rin masasabi kahit napakasimple ng problema ng isang tao katulad. Napaisip ka rin, syempre gusto rin ma-relax kahit pa paano. At mga isang oras lang, makatanaw ka lang sa dagat. Okay. So, yun. Ayan, sumoriap na nga kami dyan. Hindi na kami dumiretso na kasi medyo malayo pa dyan. Kung mapapansin nyo rito, maraming malatukan tao. Ayan, nagawa nilang tapon ng gilid. Okay lang naman siguro kung yung mga graba, yung nga lang isa kasi yung mga basura. Minsan pa nga may mga patay na hayop. Yan. So wala akong magagawa siya. Ganun talaga. Kahit na paano, na-refresh pa rin yung isip mo kasi malawak. Oh, no! Mahangin. So ayan. Yung mga pabigat. Diyan kasi ginagawa yan sa pabrika na yan. Yan, yung pabrika na yan. Yan ginagawa yung mga pabigat na yan. So, yan nila tinatambak kapag nailang sila. Yan, yung dating tubigan na yan dati. May mga isda raw yan. Sabi na mga matatanda na nakakausap ko. Ika mga matatanda na kliyente ko. Nagpapaguti sa akin yan. Sabi nila may mga isda pa doon yung dati. Pero syempre ngayon dahil nabarahan na rin yung tubig, wala na rin. Siguro kung meron naman pakilan nila na lang. At yan, makikita nyo, pinarkingan na ng mga truck, mga dambuhalang truck. Yun yung mga nagdadala sa may kumpanya ng mga produkto nila eh. Tulad ng mga buhang, graba. Pero kahit na nabili na yung mga lupa na yan, hinahayaan pa rin sila magtanim dyan. So dito sa part na to, marami nagja-jogging dito. Marami nagja-jogging yan. Pag Sabado at Linggo. Ayan, marami nag-aaral dito mag-drive. Kasi masyadong malawak yung lugar.
Malawak yung lugar niyan. Ayan, pag umaga, maraming mga nagpapaaraw. Ayan, kung makikita niyo na yung hagda-hagda na palayan na yan. Ayan. Talaga may nagtatanim yan. Ayan, nagbabike pa. Ayan, dito kami nagpapalipat nila Cloud at Minayo dati. Yan sa ano na yan, lugar na yan. So ngayon, makikita niyo tinaniman nila. So dito sa part na to, yan, may mga nagpapatin na lupa dyan. Kasi yung iba yan nag-aalaga ng manok. Kaya may nagbabantay dyan sa mga lupa na yan. Kung mapapansin niyo yung mga malalaki na yung nakalaman laruan, yung mga ano yan, kung di ako nagkakamali, sinabi mo sa 5 million o 10 million yung isang ganyan. Kasi boya yan eh. Yung nilalagay sa gitna ng dagat para malaman ng mga kapitan ng barko kung mapabalaho sila o hindi. So, yung ginagawa yan. Kaya kung makita nyo may sako. Yung sako yan, ang nasa loob yan, puro kadenang malalaki. Kaya papalapit tayo sa dagat. Kaya mapapansin nyo yung mga barge, yung mga hinahakot ng mga truck. Hinahakot ng mga truck na yan, nantok ako. Hapon kasi lamig ng hangin dito sa amin. Ayan. Dahil wala akong magawa ngayon, nahipilitan ako mag-edit. Kasi kanina nga, naka-edit na ako. So, nandito ako ngayon sa shop nakatambay. So, babalik tayo sa kanikwento. Ayan, pababa na yun. So, yun, marami naman nakatira dyan. Actually, maraming naglalakad-lakad talaga dyan pag umaga. Yung mga beach dito, mga resort dito, ano naman, siguro may mga 4 na resort ang nagaan nila, nag-ooperate. Ganun sila. Yung unang lilikuan natin yan ang unang resort na napuntahan namin. Galing kami rito sa Cavite, pero pinasok namin yan pero hindi kami nagbayad. Kasi hindi naman kami nag-swimming. Sumilip na kami. So dahil alam na namin kung saan yung mga libre at kung saan yung hindi libre, yan. Alam na namin kung anong gagawin namin. Hindi po sa kami pupunta. Pag hindi mo kasi alam yung libre dito, magkakamali ka eh. Ayan, nagkamali na nga ako, lumampas ako. Kasi hindi kami makakapasok sa kabila kasi mga resort doon may bayad. Meron naman doon sa dulo, libre din. Ito, kaya dumaan kami rito. Ayan. Sabi ni Mrs. Ayun parang walang nagbabantay. Ang ibig niya sabihin is kinita. Ayan, sige na kami yan. Kaya kami pumasok. Pagawaan mo sa sakit niya. Parang talyer. Hindi kami pumunta. Ayan talyer talaga siya. Dito kasi walang entrance. Doon sa kabila, pag pumasok ka, kung maliligo ka, may entrance. Pero dito, walang entrance. Walang entrance dito. Kaya kung makikita nyo, merong motor na nakaparada. Kasi, magpapaaraw din yun eh, mga ganyan. Magpapaaraw din sila. Ayan na yung dagat. Dagat na yun. Ayan, si manager tatawid. Tawid na. Malayo dyan. Ayan, may mga kalapate rin. Ayan, si manager. Ayan. Cellphone, hawakan mo. Sige.
O dahil nung mga nagdaang araw, ay bagyo. Lahat ng dumi dinala rito sa may pangpang. Ay, maraming troso. Maraming troso. O, ayan, si manager. O, papalipad tayo. Papaliparin natin tong ating mga alaga. Ayan. Tayong kahoy. Papaliliparin natin sila. At ayan, paliliparin ko na sana yung mga kalapati. Kaya lang, may nakita ko rin maronde. So, kanyayaan ko muna sila lumampas para kahit pa makalipad sila ng sarili nila. So, ayan, lipad na lipad na talaga. Gusto na kawalan ng mga kalapati. Kaya nalipad na sila. At ayan, lalakad-lakad na nga tayo. Pumunta na tayo sa yan. Dagat mismo. Wala lang, gusto ko lang ilibig pa ako. Iba kasing pakaramdam pag nasa dagat. Dito tayo ngayon sa may dagat. Yan, malabo ang tubig. Malabo ang tubig. Ay si Commander, oh. Manager. Marami nagpi-picnic dito pag ganitong kung mausok. Marami nagsusunog eh. Marami kasi inaano na troso ngayon. Kaya yan. Yung iba ginagamit pang gato kapag luluto. Ayan. Ayan, at kung makikita nyo naman, maganda pa rin naman ang panahon. So, ini-enjoy lang namin. May sikat ang araw dyan, malamlam sa balat. Ibig sabihin, hindi ka nung kain, hindi ka nung kalamig. Ayan, si manager, naglalakad sa tubig. Ayan, pinibidyoan nyo kanyang mga pa. So, dahil sa nakaraang ulan, ayan, malabo ang tubig. O, di namin kasama yung dalawa. Pag kasama namin dalawa, sigurado mamuha ng shell yun. Ayan. Paaraw lang kami dito sa may dagat. Dahil nga madalas yung nakakalabas sa bahay. Ayan, minsan pag umaga, hindi lang kami nakakalabas. Kasi nga pag nagbukas ang shop, dire-diretso na. Hindi mo na rin masikaso yung mga ibang bagay. Kaya kung minsan, sa umaga, doon lang kami nakakagala. At ayan, ganun pa rin, enjoy pa rin yung araw, sili ng hangin, yung maririnig mo yung lagas-las ng dagat, enjoy pa rin namin. Ganyan lang naman kami gumala sa umaga. Wala lang, marelax ka lang kahit paano. O sana maligo eh. Kaya may pupuntahan pa kami. Wala na susunod ng mga araw na lang. Yung banda ron, yun ang Bataan. Yung banda ron sa may kabilang iba, yung Bataan. Kapag maliwanag ang panahon, makikita mo doon yung Bataan power plant. Matatanaw mo. Yung mga ibang mga isda doon pamatawid. Sa may banda ron. Kasi minsan doon sila nakakahuli. Minsan maganda ang huli nila ron.
akala mo lang malapit pero layo na. Kasi tanaw mo lang maliit na siya. Pero talagang pag nakita mo, ma-amaze ka rin. Okay, si manager. Hindi sa dagat. At ayan, si manager, nag-enjoy sa buhangin. Tuwan-tuwa siya sa buhangin. Lagi niyang nilulubog pa niya sa buhangin. So, ganyan niya pag nasa dagat. Ayan, nakatanaw sa malayo. Nakaka-relax nga yung alon ng dagat. Kung naririnig mo. Ayan, picture-picture. Paano. So, maraming bagay na nakaka-distract sa buhay. Pero, yun nga lang, kailangan laging tandaan, laban lang. So, lahat naman ng tao may pinagdadaanan. Pero, bakit ba? Diba? So, ganyan kami pag naboboring sa buhay. Ang daming gansa. Ay, nando dito sa dalampasigan yung mga kahoy ay mga troso. Yan, may gansa, matapang yan. Abuli ka niyan, dalihan mo. Abuli ka niyan. Atake ko sa gansa. Kasi nung bata kami, alaga kami ganyan Antipolo. Ayaw niyan dumaan niya kasi habuli siya. Palis na kami. Ay si manager, tampisaw sa dagat. Parang baby. In time natakot din siya sa gansa. Pero nangahabol kasi yun mag-asawa kasi yun. Kaya matapang yung ganong kulay ng gansa pangarap din natin sa in the future. Makabili ng gansa. Alam niyo ba na mas maganda pang alaga yung kaysa sa aso? Kasi nangahabol talaga yun. Nga lang walang rabies yan. Pero maingay yun parang aso. Pero syempre iba pa rin yung aso. Kaya pabalik ako. Punta kami ngayon ng pet shop kasi ibila namin yung gamot si Pikachu tsaka si Percy. Kawawa naman yung dalawang aso. Yan natin kung ano magagawa natin. So, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell. Comment kayo down below kung ano masasabi nyo sa video natin. So, ayan. Bye!